Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay subukin kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa gawain, at siya ang ganap na makapangyarihan, ang mapagpatawad. Nililinaw sa talatang ito na ang buhay at kamatayan ay parehong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsubok. Ang layunin ng ating pag-iral ay hindi lamang mabuhay, kundi mamuhay ng may pinakamainam na gawa. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala pinakamaraming gawa, bagkus ang kanyang sinabi, ahsanu amala, pinakamabuti sa gawa. Sinabi ni Imam Al-Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, ahsanu amala, akhlasuhu wa aswabuhu. Ang pinakamabuting gawain ay yaong pinakataus-puso, dalisay, ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu, ang pinakatama, sawab, pinakatumpak, ayon sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qal, al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaba. Al-khalisu idha kana lillahi, was-sawab idha kana ala sunnah. At sinabi niya, hindi tinatanggap ang anumang gawain hanggat hindi ito nagiging dalisay o tama. Ang dalisay kung ito ay para lamang sa Allah, at ang tumpak at tama kung ito ay naayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangangahulugan na ipinapaliwanag ng pahayag na ito na may dalawang mahalagang kondisyon upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang gawain. Una, ang pagiging dalisay, ikhlas, para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang layunin ng paggawa ay hindi para sa papuri ng tao, pagpapakita, kasikatan o mga pansariling interes, kundi tanging para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang mga pagdarasal, ang mga pag-aayuno, pagtulong sa kapwa at iba pang pagsamba ay dapat gawing hindi para ipakita sa tao, kundi dahil ito ay utos ng Allah at paghahangad ng kanyang gantimpala. Pangalawa, tama at tumpak, sawab, ayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang paraan ng pagsamba ay dapat naaayon sa itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ayon sa sariling imbento o tradisyon o mga damdamin. Halimbawa nito, kahit mabuti ang intensyon, kung mali ang paraan, hindi pa rin tinatanggap. Kailangan mayroong batayan sa Quran at Sunnah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad." Sino man ang magpakilala sa aming relihiyon ng isang bagay na hindi kabilang dito, ito ay tatanggihan. "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad." At sino mang gumawa ng isang gawain na hindi naayon sa aming kautusan, ito ay tatanggihan. Ibig sabihin, ang mga gawain dapat tama, tumpak, ayon sa sunnah, hindi basta maganda sa paningin ng tao. Mabuhay tayo, hindi para sa mundo, kundi para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagandahin natin ang ating mga gawain, taus-puso, tumpak at tama, tapat, sapagkat iyon ang tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Allahu ta'ala a'lam.